For example, itong HDD na 'to sa RAID 1 'no, kapagka bumigay 'tong isa, okay, so automatic meron pa rin po tayong, backup na HDD. So ito lang po yung masisira, itong disk 1 na 'to. Pero itong disk 2 is naka-automatic backup po 'yan 'no, naka-save po diyan yung ating, files. For today's video 'no, napaka-interesado talaga nitong product na 'to, itong dual bay enclosure ni Acasis. So sa mga hindi nakakaalam guys 'no, meron itong RAID function, for RAID function. So kung makikita nyo guys, ito yung product natin. Okay. So meron tong switch mode dito. So dito makikita nyo, merong RAID na tinatawag. So RAID 0 and RAID 1. So ang pinagkaiba na ito guys, no? By the way, yung RAID nga pala, ito yung tinatawag na redundant array independent disk. So ano nga ba ibig sabihin nun? So ito mismo guys, ito yung array natin. So maliit lang yan kasi pang 2.5 inches. And ibig sabihin ng array, yung box, yung pinaglalagyan ng mga hard drive, multiple hard drives, and at the same time, may mga RAID modes yan. RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, and so on. So, dito sa screen guys, no, makikita nyo yung sample natin. So, may pagkaiba kasi yung RAID 0 and RAID 1. So, usually, ito po yung pinaka-basic talaga. Itong dalawang to. So, RAID 0 guys, no, kung mapapansin nyo, ito yung tinatawag na striping. Okay? So, yung files natin is nag-i-split dito sa tinatawag na hard drive natin. Kung ilan man yung drive na yan, pag nakaset tayo sa RAID 0, so acrossly yung files natin is nakaspread po dyan, mas higher po yung performance kapag ka naka-RAID 0. Yun nga lang ang disadvantage po nun guys is wala po siyang protection na tinatawag. Kaya sabi niya dito, if any hard disk fails, all the data will be lost. So, kabaliktaran naman dito sa RAID 1. Paalala ko lang, bawat galaw nyo po dyan is i-delete nyo po yung partition nyo. Kaya pag-isipan nyo mabuti kung anong klaseng mode yung gagamitin nyo. Kung gusto nyo na lang simpleng mode lang, yung JBOD na tinatawag, eto, yan yung JBOD. Ibig sabihin po niyan, parehas disk 1, disk 2, HDD or SSD, babasahin niya. And at the same time, pwede rin kayo mag-transfer ng sabay din. So pagdating sa span naman, ibig sabihin yan, ito yung ini-expand natin. So, halimbawa, meron kang SSD, 500 GB. Then, yung isa naman is 200 GB. So, total nun is 700 GB. Pagsasamahin niya po yun. Okay? So, example lang yun na wala namang 500 GB sakto. Baka yung mga pilosopo dyan eh. Okay? So, tapos, kung HDD naman and SSD, pwede rin natin pag-combine yun. Diba? So, last video, pinakita ko yan. Okay? So, lagay nyo lang sa JBOD normal. Para nakalibas default lang siya. So, balik tayo sa RAID 1 guys. So, kabaliktaran ito ng RAID 0. Kung si RAID 0 is mabilis po yung access ng files natin dyan, dito naman sa RAID 1 is mabagal po siya. Pero, meron po siyang backup na tinatawag. Data will not be lost. Ayan. So, ang pagkakaintindi ko dyan guys, no? For example, itong HDD na to, sa RAID 1, no? Kapag bumigay itong isa, okay, so automatic meron pa rin po tayong backup na HDD. So ito lang po yung masisira, itong disk 1 na to. Pero itong disk 2 is naka-automatic backup po yan, no? Naka-save po dyan yung ating files. The data will not be lost. Sabi nga niya dito, di ba? Okay. So yan din yung meaning talaga niya kahit i-google nyo. Okay. So malinaw po yung instruction ni Acasis guys, no? Meron din sa manual. Okay. So ito yung ginawa natin ngayon. Bali, ito siya kung makikita nyo, yung 1 and 2, nakababa siya based dito sa mode settings natin. Ayan, naka RAID 0 tayo. Okay? So, pag sa RAID 0 guys, no, ayan, pagsasama-samahin niya rin yung drive natin, disk 1 and disk 2. Ayan, kung makikita nyo, di ba? So, kapag initialize natin to, okay, MBR lang ha. So, dalawa yung ginamit ko guys na kable kung makikita nyo. Yung isa Type-C, parehas Type-C yan. Yung isa para sa power, yung isa naman para sa data natin. Next. Lagay natin RAID 1. Yun, no? Formatting na. Okay na yan pag ganyan. Explore natin. Properties. Diba? So, total of 1 terabyte na tayo. Dalawang 500 GB. Angas, diba? So, naka-RAID na to guys. So, try natin mag-copy ng files. Paste. So, mapapansin nyo guys, no, yung speed niya naglalaro sa 36 MB per second. So, mabilis pa rin siya, no? So, ang gagawin naman natin is i-RAID 0 natin siya. Papakita ko sa inyo guys yung pagbabago ng ating hard drive, no? So, tingnan nyo guys, no? Patayin muna natin kapag may babaguhin tayo. Tingnan nyo ha, mangyayari dyan.
Pag RAID 0, sorry pala guys, naka RAID 0 pala tayo. Okay, kasi dalawa yung nakababang 1 and 2. So, dapat RAID 1, ito lang yung nakataas. Itong number 2. So, taas natin itong number 2 para sa RAID 1. Okay? And then, tingnan nyo guys, ang mangyayari dyan sa disk management pagka nagbago tayo. So, bali naka RAID 1 na tayo ngayon. Kung ano po yung size na nilagay natin sa disk 1, I think yun po yung i-clone or i-mirror naman dito sa number 2. So, try natin guys, no? So, isa lang yung babasahin niya. Ganyan lang po siya. So, initialize natin. Format. So, ito pa lang yung RAID 1. Kanina nilagay ko RAID 1 eh. RAID 0 pala yun. RAID 1. So, eto guys, no? Bali, mag-automatic clone siya, magba-backup siya. Yun ang advantage nung RAID 1. Halimbawa, magka-copy ako ng files. Alright, so done. Meron tayong tatlong files. Kumbaga, eto nga yung sinasabi ko guys kanina, di ba? So, napansin nyo matagal yung copying niya. Kasi at the same time, dun sa kabilang drive is binabackup niya na rin yun. So, yun yung kagandahan nito guys. Kapag nasira yung isang drive natin is andito pa rin sa isa yung ating isang files. Saan man dyan bumitaw guys, no? Ayan, may backup pa rin tayo. So, let's say for example, no, nasira yung isa. Tingnan natin kung babasahin yung isa, no. So, try natin, no. Patayin natin. Yan, nawala. So, let's say bumigay yung isang disk. Disk 1, tanggalin natin Ayan, let's say bumigay siya. Ayan, tinanggal ko. Power. Data. Okay, so nandito yung ayan, 'di ba? So binasa siya. So ang gawin naman natin, let's say for example naman yung kabila yung nasira. Ayan. Power. Oh, dito rin siya. Explore. Oh, 'di ba? Legit. Angas. So, ganun pala yung purpose nun. So, yan may natutunan tayo. Ganun po siya guys. No? So, kaya pala ang pinagkaiba po nila, mas mabagal yung backup, pero meron tayong protection. In case na madamage yung hard drive, ay lang, paulit-ulit ako, no? So, yun na yun. So, yun. RAID 0 and RAID 1. So, sa mga gustong umorder nitong Acasis Dual Bay, nandyan lang yung link natin guys no, sa comment section. Check out nyo na. Sigurado, magkakaubusan na naman neto niyan. So, thank you so much.